Pero may ipinagmamalaki pa si Clinton sa kanyang koleksyon. Box camera ang tawag sa mga ito. Ang maituturing na lolo ng lahat ng mga kamera. Ito yung sinasabi mong 1870s na lens. 1870s, so mahigit 100 years na, no? Wow, paano makita? Ano to? Tapos lang yun. Ganun lang. Binigay ng aking kaibigan. Wow. Parang ang simple lang yan, no? Kumpara dun sa mga lente ngayon. Mas maganda sigurong kumuha na lang tayo ng aktual na larawan para maipakita kung paano gumagana ang box camera. Ano yung mga kailangan natin? Bale, ang kailangan natin ngayon sa aking box is yung developer and yung stopper and yung reversal pag-reverse. So tatlong magkakaibang chemical yan. Okay. Ang box camera ni Clinton, hindi lang kumukuha ng picture. Diretso develop at print na rin ng litrato sa loob ng kahon. Sensitibo kasi sa ilaw ang prosesong ito. Yan. So itong film na ito, ilalagay mo dito. Ilalagay mo lang siya kapag ready ka na. Oo, pag ready na. Pag naisara na lahat. Hindi ka na gumagamit ng tinatawag na negative, diretso na dito sa paper. Diretso na sa paper. Wala nang negative. Yun yung magic dun, ano? Yun yung magic. One picture lang talaga. Wow, sige. Subukan na natin. Excited na ako. At ang model ni Clinton ngayong araw, pwede ka munang mag-relax. Yours truly. Sige. So, ano kaya magandang pose? Yung pang luma talaga. So, ano yung settings natin? 5.6, 2 seconds. Minsan lang to. Okay. In 3, 2, 1. That's it. Okay, good. Yun na yun? Hopefully. Makuha na natin. Dahan-dahan ng kakapain at ide-develop ni Clinton ang litrato sa loob ng kahon. Ayaw. Tapos na? Tapos na. Kukunin ko na yung papel sa loob. Matapos ang ilang minuto, may lumitaw ng imahe sa papel. Ngayon medyo nakikita mo na yung meron lang na-register niya image pero hindi pa tapos to. At least nakita mo na success ka. Ang next, hindi mo alam kung overexposed or underexposed. Okay. Okay, tara. So ito naman Ito sa... na magic. Uy, ang galing! Ang galing nga, kanina negative tas para naging positive. Wow! Lagyan natin sa fixer para malinisan. Inabot ng halos 20 minuto ang buong proseso ng pagkuha ng picture. Okay. Yun! Diba? Take 1. Not bad, ah. Mukha akong mysterious. Pero gusto pang sumubok uli ni Clinton. Mukhang simple, pero mabusisi ang pagkuha ng litrato gamit ang box camera. Okay, in 3, 2, 1. Good.
Mahirap. Mahirap. Yun ang isa rin kaya ako pinili ang paggamit ng box camera. Gusto ko yung challenge. Mukhang may promise. Ano yung mahirap sa kanya? Sa lighting. Once na umiba lang yung pihit ng araw, ibang exposure na yun. Isa rin yung pagtimpla ng chemical at isa rin yung timing ng pag-develop. Kaya isang mistake mo lang, hindi na maganda yung resulta ng larawan. Ayos. Galing ah. Kamukha ko yung yung mga dating miyembro ng Katipunan. Kamukha ko si General Luna. Oo, exactly. dahil lang may balbas. Mas pogi lang. 3 minutes. Siguro kasi dahil galing na ako sa digital, pinili ko na yung pag-shoot na lang ng paisa-isa sa digital kasi makikita mo kaagad yung resulta ng yung kinukuhanan. Parang walang elements of surprise gaya ng film. Mas maganda nga yan pag Na-erase lahat yung digital na dream ko. Parang downgrade na ako ngayon. Magda-downgrade na ako imbis na mag-upgrade. Okay. Wow! Take 2. Look at that. Ito natin yung dalawa. Galing, ano? Pero mas masungit ako dito. Literal na one of a kind ang mga larawang likha ng box camera. Yun nga lang, may kamahalan ito. Basta memorize niyo yung position niya. Konting ganito lang, konting ganun, mag-blur tayo. Okay. Para makabawi sa oras at materyales na kanyang ginugugol, nasa 1,200 hanggang 1,500 pesos ang singil ni Clinton kada litrato. 3, 2, 1. 1,001, 1,002. Alright. Para sa iba, worth it ang experience na ito. All this but goodies. Lumang tao. Lumang tao. Nice. Eksakto lang. Bakit niyo po naisipan na magpa-picture kay Clinton ng ganitong lumang klase ng camera? It reminds of the old photos before of the family kasi that was nung mga bata pa kami. We can see those connections before. At this time, parang madalang mo nang nakikita. Pero may hindi pa raw nagagawa si Clinton. Basan ko lang. Ang dalhin ng kanyang kamera sa isang mataong lugar. Gaya ng Session Road sa Baguio City. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao rito? Tanda na po, magpadali. Ang totoo, mahirap talunin ng convenience ng cellphone pagdating sa pagkuha ng mga litrato. Kaya naman naghihikahos na ang mga photographer tulad ni Tatay Danny na umaasa lang sa mga turista. Araw-araw, kailangang bagdasin ni Tatay Danny ang matarik na hagdan pauwi ng kanilang bahay. Okay. Saan po tayo? Dito. Dito na. Ayun. Ayun. Kayo po ito? Kayo ito? Oo. Okay ah. Ito po. Oo, yan. Saan po ito? Dito rin sa Baguio? Oo, dyan sa Country Club. Oo nga, no? Nakikita ko na. Kaya lang yung nagkaiba ng itsura ko, matanda na ako. Oo. Simulat sa pool po, mahilig na kayo kumuha ng picture. Saan niyo po nakuha yung hilig? Ano yung kasi nagtrabaho ko ng CQ noon. Mm-mm. ako ng camera, nasasunan ko na rin naman. Akala ko habit ko lang. Mm. Pero photographer na pala ako. Mm.
Naging photographer na pala ako. Iniwan ka naman yung hanap buhay ko na si Q. Ayun, tuloy-tuloy na. Bakit po kayo nahilig sa photography? Kaya marami kang napapasayang tao. Friendly ang hanap mo eh. Marami. Pag inaabot mo, ano yung reaction nila? Maganda yung picture na yun. Parang yung post mo eh, ano? Parang, hindi mo alam na full of joy talaga. Ganda pala ang litrato ko. Mula sa film camera, kinaya pa raw ni Tatay Danny na lumipat at mag-adjust sa digital photography nang mauso ito. Saan niyo po ba nakuha yung camera niyo na yun? Diyan sa sidewalk. Nabili mo sa sidewalk? Oo. Segunda mano? Segunda mano. Magkano ang... Mga ito lang noon eh, mga 10,000 lang. Pero pinag-iipunan ko yun matagal. Pero nang umusbong na ang mga murang smartphone, tuluyan na raw silang napag-iwanan na. Hindi niyo po naisip na maghanap ng ibang hanap buhay? Mula nung namatay yung negosyo niyo, kumbaga? Wala na siguro. Matanda na rin ako. Kaya wala nang kumuha sa akin. Mas kaya nung trabaho. Buti ho, nakakaano pa kayo? Nakakalabas pa kayo, medyo nakakapagod din yung ginagawa niyo. Kaya wala tayong magagawa sir, kumapit na lang tayo kasi walang remedyo sa buhay. Yun na lang talaga. Mahirap na, hihilap. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.